isa sa mga listadong player. Yeah. So manlalaro na naglaro na Lapo ng ba? Amon na ito. And looking at the bans naman mula sa Aurora Gaming, focused kay Sanford. Though as far as I remember, parang hindi pa naman ata masyadong nag-glue si Sanford. Yeah, pero Sanford kasi yun eh. Kumbaga yun yung mga heroes na parang pag binigay mo kay Sanford, hindi ka makakalaro, lalo kapag dati sa teamfight. And also, this is Aurora understanding the dynamics of the players ng TLPH. They let go of the CC and they banned Sanford heroes. Ito na yung punto na parang tinatarget mo na hindi na yung meta, yung player na mismo. But for TLPH, Grabe. I mean, you could just take it a CC, you know? There's nothing wrong with this draft here for TLPH. And kung magbe-vengeance pa yung CC, it would make it so na mahihirapan si Rosa na bumanat, especially kapag up na yung passive. Imaginein mo, no, ipa-farm mo yung passive na yun, pero magtitimpi ka the moment that you see that CC vengeance. Now, fourth pick here for the side of Aurora. Ano kayong magandang red for dito? Leomord? Interesting, no? Pwede nga Leomord. Pwede nga Leomord. Kasi sobrang target ban na si TNZ eh. Inisip ko nga, kinakawawa yung hero pool niya ngayon eh. Yeah, kasi pwede mo itago yung mage yung gold up to red 5, pero hindi, Moskov na yung pinili nila. They don't want to give the Moskov to TLPH kasi maganda ring option yan para sa kanila. Granger incoming. Yeah, Granger incoming and CC, there you go. Let's see if it's gonna be the Granger for the Filipino sniper. Super honest mag-draft ng Oo Filipino nga eh. Pins. Rektahan eh. Well, I guess. Well, I mean, gumagana eh. Siguro sanay lang tayo makita. It's sa totoo lang, no? Even if ngayon lang makikita ang Aurora Gaming Turkey versus TLPH in the entirety, magkaibang group po kasi itong dalawang to during the group stage. Si Coach RC at Master the Basics, ilang beses nang nagkapangayan yan sa loob ng MPL Philippines Season 15. Yeah. Last pick here for the side of TLPH. Granger. Granger mo na. Nagkakahiyaan pa Hiyaan tayo pa eh. eh. Pero paano kung may bagong ilabas? Ay. I was gonna say, no, maganda yung punto na bring up ni Umi kasi ganun din yung nangyari sa Aurora. Medyo naging honest and straightforward din. True. Yung kanilang draft. Except from that Gusion game, pwede natin nga kalimutan sa ibaon sa alaala yan. Oo. But for this pick, Leomord, Martes. Ubos ang jungle, boy. Oo. Di ko pwede mag-Fred rin dito. Pwede ko ba mag-akay dito? Could, but it's hard against Gatot, Zushin, Lusin, CC. no? Oo, kawawa dun sa tatlo. Naku po, parang nahihirapan na si Kuya mo TNC. Nahihirapan na. May bagong pang fan cam, clinose up na. Grabe, kitang-kita force. Sabi ni MTV, ano pa ba mga heroes mo? Ano pa ba ang mga heroes mo? Panoodin dito sa video na ito. Leomord. Ilabas na ang kabayo, pare. Joy, Oras na. magjo-joy to. Joy? Kaso puro magic sila. Last. Pero yun lang yung maganda eh. Joy. Oh, and to be fair, no, kapag nag-joy siya dito, medyo mahirap pa rin sa badang. And with all of the comments na nasabi natin, do we agree na pakiramdam natin lamang ang TLPH sa draft dito ng Game 1? 100%. On paper, labang ang Aurora sa draft. Oy! But in terms of player-hero relationships, pabor ako sa draft ng TLPH. It feels like napilit yung Joy, honestly. Yeah. Well, let's see kung ano nga ba magiging resulta dito sa game number 1. Welcome to the knockout stage. Game 1 of this best of 5 series. Sino kaya makakakuha ng ating pinakaunang laro? Punta na tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa ating mga casters. PH's finest kontra sa Stars ng Turkiya. The very first playoff series sa ating MSC at EWC 2025 underway. The champions of the Philippines kontra sa kampyona ng Turkey. Kaabang-abang ang ating matutunghayan at may mga lason kagad na medyo konting sumisilip-silip, no, para dito sa Aurora Gaming. And excited tayo na makita kung ano nga ba ang bangayan ng ating magkabilang kupunan. Paghihiganti ang daladala ng Team Liquid PH. Kung maaalala natin, nagapi nila ang Onyx Philippines noong nasa group C. Ay, naku, wait lang! Si Sanji namatay ka agad! Maunang bigayan dito kay Sanji. Napaka-agresibong start from Aurora Gaming. At hindi pa nga nila tinatandaan etong si JP. Napa-flicker out din naman si Apex 47. But that was a strong and aggressive start from Aurora Gaming. Wow, kakaiba ang Aurora Gaming dito sa ating nakikita. And again, Aurora Gaming, alam natin na kapag maganda ang nagiging simula nila, talagang umaabante at umaangat itong kupunan na to. Ideally para dito sa Team Liquid Philippines na dapat pagganahin nila ng early ito. Pero kasi kaharap mo dito ay isang Kimi na kung saan tatadta rin ka ng mga missiles neto. So ramdam natin na nahirapan si Sanji dun sa mga punto na yon.
Kaya nga wala pang 30 seconds so biglaan na lang nabigyan si Sanji. Nabigla din talaga sila and I agree. Mas madali ma-execute yung mid-duo dito ng Aurora Gaming. Kasi honestly, kahit magmintis itong si Rosa, ilan lang ba yung magmimintis dyan? Kahit magmintis kalahati dyan, so consistent DPS, medyo may kasakitan na early on for Rosa. And ang mahirap dito no kapag naka-early din ang isang Joy. Buti na lamang ay hindi pa natin nakikita yung maagang pag-aksyon. Pero ngayon may aksyon na kagad! May pagpirmang ginawa si Carlito the Great para makuha ang unang kill. Ngayon naman ay aggression ang isinasagot dito ng Aurora Gaming. First turn ay sinisimula nila. Pero sabi ni Carlito, hindi ako aabot. Abangan ko na lang yung purple buff. Pero nakipag-abangan din si JP dito sa naging kuha. Sa unang pag-go ng laban, sabay pasok si TNZ. Go niya ata patayin si JP. Hindi, umatas na rin dito si TNZ. Trade na lang kaagad ang hinanap dito ni Carl Lito pero may trade din talaga ang LPH. Mabilis ang sagot naman ang gagawin nila kay TNZ. Parang sakit nun namatay ka. Nakuha mo man yung turtle pero wala ka rin purple buff. At ngayon level 5 na si Carlito. Tatawiran niya ata dito si Rosa. Okay, atras muna at aagaw ata uli ng Green Comes. Naku, ito na, nagsisimula na ang panggigipit ng Team Liquid Philippines kontra Aurora. Gigil na gigil si Carl TZ. Pinapatunayan na gusto niya talagang maging next face of MLBB. Prime Carl Tusok Yon! is back at yun ang gusto niyang ipakita. Maganda yung mga trades na ginagawa ng TLID. Given the fact na nabigyan kagad si Sanji early on, hindi na talaga makakontest yung TLPH doon sa unang turtle. Pero magandang response yung ginawa doon ni Carl TZ. Sinabi mo na nga, wala nang ang purple buff etong si TNZ at nabigyan pa ni Sanji at ni JP. Medyo na to home goods, level 5 versus level 7. Malaking gap para dito kay TNZ. Isipin mo yun, parang kung titingnan mo, parang lamang ang Aurora Gaming doon. Pero nakadalawa na kagad na gap in terms of level dito si Carlito. Apex 47, hinahawakan lang yung new bush dito sa may gitna. Ngayon naman, ang Team Liquid Philippines, medyo kinakalmahan lang din kasi alam nila na action din tong Aurora. May mga games na katulad nung kinas natin na sobrang walang nangyari. 20 minutes, parang wala pang 10 yung kill scoreboard. Pero iba kasing kwento ngayon, nakuha pa rin naman ng Assassin, etong si TNZ. At kahit hindi si Lina yung gamit ni Rosa, Kimi has been a good option pa rin naman. One of the lowest win rate so far, dahil one of the most used heroes din when it comes to the mid lane. Pero in the hands of the Thorn Queen, maaaring mapagaan nato ng Aurora Gaming. Oo nga, pero malaki ang kailangang bigyan contribution dito, lalo na ni Apex 47. Hindi pa tayo nakakita so far ng magagandang Tsunami Slam. Pero sabi na, sige, targetin kaya muna natin dito si Lunar, bibit-bitin. At yung Dark Wave, nagtatalo na nga rin. Si Sanford ay pinipilit lamang isoak yung mga damage. Pero nandun yung Absolute Guard mula kay Daddy JP. Si TNZ ang tatargetin. Pero hindi tumamay ang breakable. Ngayon, tamang tutok lamang si Rosa dito ng kanyang mga balat baril. At wala namang mamamatay at mamamaalam. Pero pagong ay available na. 4 on 4 ang ating makikita ngayon. Nagamit na yung traction pulse coming in from Rosa, pati yung AOG from JP. Pero maganda yung zone na ginagawa dito ng TLID. Pumasok na si Luna. Grabe, tinahika agad. Sanji nakakuha ng kill. Abang 5K yung buhay ng pagong. Tamang flashlight lamang dito si Sanji. Nagamit yung beacon. Bibit-bitin natin si Rota. Flicker! Ay na-force na rin kagad. Parang nahihirapan atang umahon ng Aurora, lalo na itong si TNZ kasi palubo na ng palubo yung kalamangan ni Carlito dito. As soon as nabura ka agad sa mapa itong si Lunar, parang wala ka na talaga magagawa if you're Aurora Gaming. TNC hindi rin talaga makahanap ng angulo para makapasok sa turtle. Traction pulse ginamit na pero may Purify na magaganap kay Sanji. Apex 47 tumalon. Okay, alam nila naman ang Purify. Si Apex 47 natin, napapagamit din ng Flicker. Ngayon, at si Sanford ay sumama na nga rin dito sa may bottom lane. O nga pala, 5 minuto na. At magandang pagkakataon dito sa Team Liquid na pumasag na nga ng Torres sa bandang ibaba. 2,000 na biglaan ang kalamangan ng CL. Pero name of the game pa rin for Aurora Gaming. Tandaan natin is they have a 2 marksman setup, Rosa at Sigibum. Moskov has been exceptional sa pagpapaikot ng mga laro kahit sobrang laki na ng kalamangan. Nakita tayo ng mga laro na 8K, 10K gold deficit. One clash can turn things around for Aurora Gaming. Wow, grabe. 1.1K kagad para dito kay Oheb. Kaya si Apex 47 nailista na rin para kay Kiel1. Ito, na-activate na naman yung Kiel1 na insignia. Ako, si Sanford medyo malalim ata. Pero namaalam din siya sa kamay ni Sanji. JP, poprotektahan lamang itong si Sanji. Pero si Oheb, tinatrabaho na yung Torres sa may bandang iba. Pasikip ng pasikip ang kamapahan dito ng Aurora Gaming habang naghahabol si Lunar. Pero hindi na rin gugo dito ang Aurora.
Samantalang si Carl TC nakikipag 1v1 kay TNZ. 1v1 ha, Retribution yung nagamit. Tatawiran pa ba ni Carlito? Wala na siyang panghabol pa at ayaw na rin niya mag-extend dahil wala rin naman siyang vision sa mga miyembro dito ng Aurora Gaming. Basil? Pero pwede na lang abutin to. Oy, wait lang, napabigon din si Sanji. At may pa-okay pa, no? May mainit itong si Sanji so far. Nakita natin kanina nung entrance siya yung may hawak ng susi ng TLPH. At siya din talaga yung isa sa mga naging crucial part kung bakit ganito kalakas ang TL ngayon. TNZ na paggamit ng Retri doon dahil hinabol ng dalawa. Traction pulse ginamit na pero may iwasan lang kahit yung talon ni Apex 47. Grabe, hindi makakuha ng objektiba dito ang Aurora Gaming. And tuloy-tuloy ang pagbulusok dito ng TLPH. Ngayon si Sanford na magiging target. Down to 70% ang kanyang buhay. Nagaw pa tayo purple buff. May apit sa Guardian. Nagamit din! Habang si Apex 47 nabitawan na rin yung kanyang ultimate. Pero si Ohev nakakuha ng kill. Si Luna na magiging next! Naglilisan at naglalagay ang TLPH. 3-man down. At naghahabol pa si Ohev dito. Gusto pa niya ata ng panibagong stock sa kanyang piercer. Pero si Siggy Boom, trinabaho na lang yung may bottom. Pero hindi yata mababasag yun. Hindi mababasag at mababasag pa nga ng TL yung gitna. Ang daming magandang ginawa doon ng TL. After, oy teka lang, Sanji pumasok na naman. Ayan, no, yung beacon, oh my goodness. Napakahapde. Team Liquid Philippines. Alam mo yun, dala-dala kasi nila yung pag-ihigante. Oo. Sinabi nila, okay, tinalo nyo pala yung Onyx Philippines. Hindi pwede sa mga kababayan namin yan. Oo, mga kapatid pa rin namin yan. Isa kaming malaking super fan. And even for Coach RC, no, na nag-apply pala maging coaching staff ng Aurora Philippines. Pero unfortunately, hindi natanggap. Napunta siya tuloy sa TLPH. May onting may onting gante din eh. May grudge yan, Na gusto ipakita ngayon si Coach RC. Looking at the in-game equipment, sobrang laki ng kalamangan ng TLPH. Nag-start na talaga ito mag-balloon up after ng second turtle. Transition sa mid lane, nakuha nila yung Torre. After nun, yung third turtle pre, dalawang objective yung kinukuha ng TL kung nang sabay. Si Carl kumukuha ng turtle, yung iba umaagaw ng purple buff at Diba? nakuha pa ni Oheb yung purple buff. Ang hirap nito. Kung titingnan natin, ito mga roamers natin. After the Guardian ay nabitawan na rin ni JP. Sabay yung curtain call from Sanford. Pero ang sakit na ng mga Delzone ata. Aray ko po! Napakasakit, Oh my napakasakit. gosh. Yan yung mga bagay na pag tinamaan ka, isang linggo mo mararamdaman eh. Bumabakat sa balat no? Bumabagat yan sa balat eh. Napakahapde. And ito yung nakakatakot. I think papunta na rin sa BOD itong si Oheb. So mas mahirap ang magiging kalagayan dito ng Aurora Gaming. Hinahanap pa rin nila yung mga magagandang setup mula kay Apex 47 galing sa kanyang Tsunami Slam. Pero ngayon, endless battle na para kay Carlito. Hindi ko alam kung saan patungo itong si Carlito. Kung damage build na Lancelot ba ito or maglalagay ng defensive yung mga Brute Force or Queen's Wings. Pero isang importante dito, Lord ay nakuha ng mabilisan ng Team Liquid na wala man lang bakas para sa Aurora na mag-contest. Wala eh. At this point, Aurora Gaming is playing for the late game. Alam nila yung strength ni Siggy Boom later on, but ang problema, aabot nga ba sa late game? Because so far, napakaganda ng execution na ginagawa ng TL. And even if si Apex 47, may flicker yan, sino ba uhulihin mo? Kasi si Sanji, si Oheb, may Purify. Si Sanji, may Crimson Beacon pa nga. Pag hinuli mo naman si JP, pwedeng paikutin mo dito. Pero palilikuran nila si Sanji. Okay, nagamit na yung Beacon na tinontla at binate. Itong si TNZ habang nagamit na rin Tsunami Slam. Buhay pa ang mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines habang tumatahi na rin. Dito si Lunar. Ngayon naman napaflicker din siya. Sanji pinang-flashlightan. Haabol din si Oheb at ang buong kumula ng Team Liquid Philippines ay kikitin lang tatlo. 10k gold, ladies and gentlemen. At ready pa ata silang bumasag dito sa gitna. Wala man sila minion doon. Pero yung bottom ata magiging next Carl! Pumasok pa nga dito pero Sanford nakikipag 1v1 kay Siggy Boom. Pumasok with the SOD pero nabigyan pa rin ni Oheb doon. Lord ng Marsha nasa baba. Wala, tatapusin na ata dito ng Team Liquid Philippines. Nagmamadali na ang TLPA Sanford de Ales. Nabitawan na rin dito ni TNC yung kanyang ultimate. Rosa! Tinamaan din ang Death Zone ata! At kailangan umiwas dito ng Aurora Gaming. Kumakapit lamang sila si Carlito. Pinipirmahan na lahat ng mga jersey. Pati yung mga minions nagiging biktima rin. Ito na lang pwede pupensa dito sa Aurora Gaming. May minions na din sila. Pero may clear out pa rin naman ng Aurora Gaming. And so far, 7-0-3
for the Filipino sniper na naka-Sky Piercer ngayon. Malefic Roar pickup dito para kay Carl Atizi at wala talagang mahanap na sagot ang Aurora Gaming. Wapakals din sila kahit magbuhos ng damage dito ang Aurora Gaming Kahit si Daddy JP lang ang tumangki, ayos na sa kanya Ngayon, papasok din, nagamit yung Traction Pulse. Pero si Lunar umaamba din. Tatlong miyembro from Team Liquid Philippines ang nakaharap. Alam nila kung nasaan dito ang TL pero ayaw nilang sugurin. Ayaw nila magbaka sakali. Bukas yung mid and bottom. Ang dami nilang problema dito. By the way, Trinity na rin para kay Sigi Boom. Oo. Naka-corrosion sight na rin siya, Golden Staff and the Demon Hunter Sword. At least kahit papano may pangpunit na rin sila dito sa mga frontliners ng GL. Pero kasi pag si JP pinuruhan mo, may revitalize. May revit Kung si Sanford naman, sobrang crucial ng pagkasanya ng Vengeance. So ayaw mo din talagang bigyan yung XP laner ng Team Liquid Philippines. So at this point, para ang hirap mamili ng target dahil may conceal din na magaganap dito. Mas patan nila si Rosa, nakapag second skill pero naabangan ni Sanford. Ay na, critical na gamit dapat sa Guardian 10! Patay kagad ng Gold Queen habang nandito na si Carlito na grade. Bibit-bitin si Apex 47 na makakatakas din pero not for long. Apan si Carlito, unti-unti nang inuubos sa mga miyembro dito ng Aurora Gaming. Meron pa sila medyo sa may bandang gitna. At si Lunar na lang ang natitira. Recalls from TLPH at nagpapaulan na sila dito. Andun din yung mga balang pinapaulan ni OM. Nakadalawa pa siya bago matapos ang game number 1. The champions of the Philippines showing ang puso at galing ng Pinas. Flawless execution, walang kakupas-kupas, walang mintes para sa S15 champions kontra Aurora Turkey. Nakakatakot ang form ngayon ng Team Liquid Philippines. Sa sobrang nakakatakot, men. Kailangan ko na iba to sa mga kasama natin sa kabila. Maraming salamat sa ating mga casters. A 15,000 gold lead in 12 minutes para sa Team Liquid Philippines ang tumapos sa Aurora Gaming in game number 1. Unang patikim pa lang yan, kitang-kita na agad ang lakas ng Pinas. Yep, itong si Sigi Boom pinirmahan ni Carl TC yung jersey. Hindi siya nagpaalam. Kinuha niya yung jersey ng gold laner ng Aurora. Nilagay niya, I am the GOAT. Ito, hindi lang to puso at galing, men. May swag pa. As in literal. Ore. Aura, 15K. Saan ka nakita ng laro umabot ng 15K gold lead? Oh, ito Ilista, yung- kahit sa gold card, hindi ko makita yan Ito yung problema mo kapag kaharap mo yung PH teams pagdating sa playoffs, pagdating sa knockouts, nag-iibang anyo. Iba, iba. This is not the Liquid from group stage. Yes, naging maganda yung laro ng Liquid nung